Mga kababayan, makabuluhan po ang pagsasama-sama, no? At papaabot sa ating mga kababayan, sa pamahalaan, lalong-lalo na po ang usapin po ng karapatang pangtao sa ating mga mamamayan. Ang ika-77 pandaigdigang araw po ng karapatang pangtao noong Disyembre 10 ay mahalagang ipagtanggol ang kabuhayan, karapatan, at wakasan po ang pasismo at korupsyon sa ating bansa. Yung nagpapahirap na sistema sa mga Pilipino ay dapat na baguhin. Sa loob po ng 3 taon, no? Sa kalahating taon, sa kalahati po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ay matindi po ang pagdabag sa karapatang pangtao. Pinapaalalahanan po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, tayo mismo, mga sarili natin, na ang karapatang pangtao po ay hindi po yan biyaya na ipinagkaloob mismo ng Estado sa atin. Ito po ay likas. Simula po nang tayo'y ipanganak, nasa tiyan tayo, may karapatan po tayo bilang tao, no? Ang mga karapatan po ay hindi po pwedeng isalin, hindi po pwedeng ipamana, o inalienable po ang karapatang pangtao. Hindi maaari po yang ipagkait, hindi maaaring bawasan, o hindi po pwedeng alisin kahit kanino man. Dahil dito po, tungkulin po nating ipagtanggol ang mga karapatang ito ng buong tapang. Dapat hindi tayo matatakot. At lalong-lalo na, hindi dapat tayo'y mag-alinlangan. Ang karapatang pangtao po ay isang mahalaga. Ngunit, madalas, parang ayaw nating pag-usapan. No, lalong-lalo na ang karapatan ng mamamayan na manindigan at lumaban kapag ang pamahalaan o state o estado siya mismo ang pangunahing tagapaglabag o lumalabag sa ating karapatan o sa karapatang pangtao. Kapag ang pamahalaan po ay dapat na naglilingkod sa mga mamamayan, ay siya pa pong nangunguna para sa pagpapahirap po sa atin, pagpapahirap sa mga mamamayan, at lalo na kapag ang kabangbayan ay ninanakawan, nilulustay, no, ang ating karapatan ay sinisikil, dapat tayo humingi po ng katarungan. Lalong-lalo na kung tayo po ay ayaw pasalitain, pinapatahimik sa pamamagitan po ng dahas, kaso o minsan pinapaslang. Ngayon po, bawat tao ay may tungkulin. Bawat mamamayan ay may tungkulin para tumindig at ipaglaban ang karapatan. Lalong-lalo na po mga kababayan, kapag ang ating dignidad na po, no, ay patuloy pong niyuyurakan, lalong-lalo na ng mga institusyon ng Estado, ito po ay nagiging sandata nila laban po sa atin, sa karamihan. Ang pinakamataas pong tungkulin ho natin ng mga mamamayan ay ipagtanggol natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na ang ating bayan at ang kinabukasan ng susunod pong henerasyon. Malinaw po, no, na ang karapatan at tungkulin ng sambayanan na labanan ang kahit anumang mapanupil, marahas at tiwaling rehimen ay dapat pong kini-question, nilalabanan. Hindi po ito paghahasik po ng kaguluhan, kundi pagtatama lamang, no, sa mali ng lipunan. Ito po ay pagbabangon doon sa matagal na pong pagyuyurak at pagtatapak sa atin. No, kaya tayo mga kababayan, ito pong nagdaang Disyembre 10, sa malalang pagnanakaw sa kabangbayan, sa anomalya, sa korupsyon, no, sa pang-aabuso, at sa pagyurak sa karapatang pangtao, malinaw po ang panawagan ho natin. No, malinaw ang panawagan natin na lihitimo ang panawagang pagpapatalsik sa Duterte at sa Marcos. No, makatwiran, makatarungan, at ito po ay nakaugat mismo sa karapatan ng sambayanan na magkakaroon ng isang tunay, no, at malayang naglilingkod dapat sa bayan. Malinis, demokratiko, makatao, at may tunay na paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Kaya mga kababayan,
Ang tunay pong kahulugan ng human rights, ang pag-alaala na ang ating pinakamalakas na sandigan ay ang sama-samang pagkilos natin ng mga mamamayan. Lalong-lalo na kapag ang Estado po ang unang ito po ay International Human Rights Day. Noong December 1948, sa United Nations, si UN General Assembly, ginanap sa Paris, France, pinagtibay po ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR sa pamamagitan po ng General Assembly Resolution number 217-A. Sa 58 United Nations na members noon, 48 ang bumoto ng pabor, 8 po ang nag-abstain, at 2 po ang hindi nakaboto. Ito po ay naisalin sa 500 mga wika. Ito pong UDHR, yung Universal Declaration of Human Rights. Bagamat hindi ito legally binding sa mga bansang kasapi po ng United Nations, sapagkat ito po ay isang deklarasyon, nagsisilbi naman po itong foundation o pundasyon ng mga international human rights law at mga treaties, gaya po ng International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Convention on Elimination of Discrimination Against Women, at United Nations Convention on the Rights of the Child. At kasama din po dyan yung pinakabago, yung United Nations Convention Against Torture, at marami pa pong iba. Mga kababayan, ano po ang kahalagahan ng human rights? Pag sinabi pong human rights, ano ba ang halaga nito? Ganito po ang sinasabi ng namayapa pong senador na si Jose W. Jokno. Human rights is more than legal concept. It is the essence of man. Remove them and you deny man's humanity. Apply ang mga sinasaad sa mga international at national human rights at tuparin o fulfill ang kanyang obligasyon sa mga mamamayan kaugnay ng mga karapatang pangtao. Ang United Nations po ay mayroong tinatawag na United Nations Human Rights Council o UNHRC na binubuo ng 47 kasapi na inihahalal ng United Nations General Assembly at may termino po na 3 taon at pwede pang ihalal hanggang 6 na taon. Ang UNHRC po ay mahigpit na nakikipagtulungan sa UN Office of the High Commissioner on Human Rights. Ang mission po ng UNHRC ay to promote and protect human rights around the world. I-promote ang karapatang pangtao sa buong mundo. Ang UNHRC po ay nagsasagawa ng mga investigasyon sa mga paglabag sa karapatang pangtao sa mga bansang kasapi ng United Nations. At kabilang po dyan ang Pilipinas. Ang HQ o headquarters po ng UNHRC na matatagpuan po sa Geneva, Switzerland, ito po ay nagsasagawa ng pagre-repaso o pagre-review ng human rights records ng 193 human rights members o United Nations members. Batay sa mga ulat ng mga non-governmental organizations sa kaugnay na human rights violations ng mga bansa. Tinatawag itong Universal Periodic Review na ginagawa 3 beses sa isang taon. Ito ay Marso, Hunyo at Setyembre. Sa panahon po ng mga paglabag sa karapatang pangtao ng iba't ibang mga rehimen, talamak talaga ang human rights violations. Maraming pinaslang, maraming ikinulong, maraming kinasuhan. Ito pong sitwasyon pong ito, hindi po pwede pong tawaran o baliwalain ng Estado o ng gobyerno bilang duty bearer ang kanyang obligasyon sa human rights o sa karapatang pangtao. Sa saligang batas po ng Pilipinas, malinaw na nakasaad ang comprehensive human rights and democratic rights ng mga mamamayan. Maliban pa dyan ang mga international covenants and treaties na signatory din ng Pilipinas. Kailangan pong ipaglaban ng mga mamamayan ang kanilang mga karapatan bilang rights bearer. Kailangang malawak pong suportahan ng mga mamamayang Pilipino ang desisyon po ng international ng ICC na ipagpatuloy po ang pagkakaso sa human rights violations po kaugnay po ng drug war nito ni Duterte.
mahalaga po ang nangyaring ito na nakakulong si Duterte, pinapatunayan ng mga dokumento, no, ng mga insidente na marami pa rin po mismo ang estado ng Pilipinas ang sangyumuyurak at hindi mismo kumikilala sa kanyang tungkulin na itaguyod at pangalagaan mismo ang karapatan ng bawat mamamayan. Sa ekonomiya, tungkulin po ng estado na tiyakin ng mamamayan na may sapat na kabuhayan upang mabuhay ng matiwasay ang bawat pamilya. Ibig sabihin, ang mga magsasaka ay may sariling lupaing sasakahin, may suportang pangangailangan sa kanilang pagsasaka, at mga manggagawa naman ay may mataas ang sahod, disenteng sahod, no? At pinapasweldo po sila dapat ng sapat para mabuhay ng disente ang kanilang pamilya. Kung usapin naman po ng politika, tungkulin po ng estado na kilalanin at respetuhin ang pasya ng bawat individual na mag-organize, bumuo, sumali sa anumang samahan, magpahayag po ng hinaing, reklamo, pagtutol sa anumang programa o patakaran ng estado na may masamang epekto sa buhay, ari-arian, seguridad, at kalayaan ng bawat mamamayan. Kaya mahalaga po ang karapatang pangtao. Mahalaga po ang pagsasama-sama at pagkukumemora ng human rights. Sa ganito pong tuloy-tuloy pong krisis, ang nagtutulak po sa atin para sa estado at sa gobyerno. No. Kaya saludo po sa lahat pong sumama. Saludo po tayo sa mga abogado, sa mga kabataan, sa mga manggagawa, kababaihan, estudyante, magsasaka, mga manggagawa na lumahok nung nakaraang aktibidad ng Disyembre Agis. Ipagtanggol, ipaglaban po natin ang karapatang pagtao.